Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang buong buhay mo, bawat kabiguan, bawat tagumpay, bawat sentimo na pumapasok o lumalabas sa iyong account ay kontrolado ng isang salita? Isang salitang napakasimple, kaya't binibigkas mo ito araw-araw nang hindi mo namamalayan, subalit napakalakas nito kaya nitong baguhin ng lubusan ang takbo ng iyong kwento. Hindi ito pananampalataya. Hindi ito pera. Hindi ito swerte. Ito ay isang bagay na mas malalim, at sa kasamaang palad, ito mismo ang madalas na hindi napapansin ng karamihan habang hinahabol ang mga magic formula, mga kurso, at mga shortcut. Ang salitang ito ang nagtatakda kung ano ang iyong naakit, kung ano ang iyong itinatakwil, at kung ano ang nananatili sa iyong buhay. Ito ang susi na naghihiwalay sa mga nagre-react lamang sa nangyayari mula sa mga aktibong lumilikha ng kanilang gustong mangyari. Ang salita ay ugali. Mukhang napakasimple, di ba? Ngunit ang mismong salitang ito ang naghiwalay sa aking buhay na puno ng kabiguan mula sa buhay na mayroon ako ngayon. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko lubos na naintindihan ang tunay na kahulugan nito. Akala ko ang ugali ay tulad lang ng itinuturing ng karamihan, pagkilos ng maayos, pag-isip ng positibo, pagiging magalang. Ngunit ang ugali ay isang bagay na walang hangganang mas malalim. Ito ang eksaktong refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa loob mo, ito ang iyong panloob na kalagayan na isinalin sa kilos, vibrasyon, at enerhiya. At nang simulan ko itong maunawaan, doon nagsimulang magbago ang direksyon ng aking buhay. Noong panahong iyon, kumikita lang ako ng $4,000 sa isang taon at may utang na mahigit $6,000. Pakiramdam ko'y lumulubog ako sa isang walang hanggang bangin. Nagtatrabaho ako ng masipag, naglaan ng karagdagang oras, nagbasa ng mga libro, at sinunod ang bawat payo na aking makita, ngunit walang nagbago. Naniwala akong ang problema ay ang mundo, ang mga sitwasyon, ang tadhana mismo. Hanggang sa makilala ko si Earl Nightingale. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, "Bob, lahat ng bagay na umiiral sa iyong buhay ay refleksyon ng iyong sariling ugali." Naaalala ko na ang pahayag na iyon ay tumagos sa akin na parang pana. Tila walang katuturan. Naisip ko, kaya kasalanan ko. Kasalanan ko na lumaki ng kulang sa pagkakataon, kulang sa pera, at walang sapat na edukasyon. Ito ang nagpagalit sa akin. Ngunit habang lalo kong pinag-iisipan, lalo kong napagtanto na siya ay tama. Ang totoo, hanggang sa puntong iyon, ang ugali ko ay punong-puno ng pagtutol, takot, at kakulangan. Gigising ako na iniisip ang mga bayarin, utang, at kabiguan. Araw-araw, inuulit ko sa isip ko na walang labasan. At nang hindi ko namamalayan, nililikha ng aking isip ang mismong realidad na labis kong kinatatakutan. Tila ang universo ay nagpapahiwatig lamang sa akin ng aking ipinapakita. At kung susuriin mong mabuti, iyon mismo ang nangyayari sa karamihan ng tao. Sinasabi nilang gusto nilang umasenso, ngunit ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pag-aalala sa kung ano ang kulang sa kanila. Inaangkin nilang gusto nilang magbago, ngunit patuloy nilang pinapakain ang dating pag-isip at damdamin. Ang problema ay wala sa pagnanais, nasa ugali ito kung paano nila nilalapitan ang pagnanais na iyon. Mahirap aminin ito. Naaalala ko ang sandali nang napagtanto kong ako ang pinakamalaking balakid sa aking sarili. Nasa istasyon ako ng bombero sa Toronto, nakaupo sa isang bangko, pinapanood ang aking mga kasamahan na pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa buhay. At sa sandaling iyon, napagtanto kong wala akong anumang plano. Nagre-react lang ako sa mga problema, bayarin, at panggigipit. Wala akong direksyon, umiiral lamang ako. At doon nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang mga salita ni Earl. Madalas niyang sabihin, lahat ng iyong ipinapakita sa labas ay eksaktong refleksyon ng kung ano ang nasa loob mo. Kung puno ka ng takot, maaakit ka sa mga sitwasyon na magpapatibay sa takot na iyon. Kung puno ka ng galit, makakahanap ka ng mga dahilan para magalit. At kung puno ka ng pananampalataya, maaakit ka sa mga pagkakataon na tanging sa mga naniniwala lamang lumalabas. Ang ugali ay ang salaan kung saan mo nakikita ang mundo. Dalawang tao ay maaaring humarap sa parehong problema at magkaroon ng ganap na magkaibang kapalaran dahil lamang sa kung paano sila pumili ng reaksyon. Isipin kung ilang beses mo nang nahuli ang iyong sarili na sinasabi, "Bakit palaging nangyayari ito sa akin?" Ang mismong pahayag na iyan ay isang ugali. Isang deklarasyon sa universo na ikaw ay biktima ng mga pangyayari. At hanggat tinitingnan mo ang iyong sarili bilang biktima, hindi mo kailanman makukuha ang kontrol. Ito ang kailangan kong maunawaan at mahirap tanggapin.
Ginugol ko ang mga taon sa pagsisi sa lahat at sa bawat isa, ang gobyerno, ang ekonomiya, ang aking mga boss, maging ang aking pamilya. Ngunit walang nagbago dahil patuloy kong ipinagkakatiwala ang kapangyarihan ng aking buhay sa mga bagay na nasa labas ng aking sarili. Ang simula ng pagbabago ay nagsimula ng araw na tinanggap ko ang isang simpleng katotohanan, hindi kailanman ang nangyari sa akin ang problema, kundi kung paano ako tumugon dito. Isa yon sa pinakamahirap na aral na aking natutunan. Nang baguhin ko ang aking ugali, nagsimulang lumabas ang mga pagkakataon. Hindi dahil naging mas madali ang mundo, kundi dahil nagsimula akong makita ang mga bagay na dati hindi ko nakikita. Mga bagay na palaging nariyan, naghihintay lamang na buksan ko ang aking mga mata. Nagsimula akong makaakit ng iba't ibang uri ng tao, iba't ibang ideya, iba't ibang resulta. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa iisang desisyon, ang huminto sa pagre-react at magsimulang pumili. Nakakapagtaka lang na malaman na ang ugali ang tanging aspeto ng buhay na may ganap tayong kontrol, ngunit ito ang madalas na napapabayaan ng karamihan. Hindi mo makokontrol ang panahon, ang ekonomiya, o ang pag-ugali ng ibang tao, subalit makokontrol mo kung paano ka mag-isip, mararamdaman, at kikilos bilang tugon sa lahat ng ito. Iyan ang pinakabuod ng ugali. At kapag binago mo ito, ang buong mundo ay magsisimulang tumugon ng iba. Nakita ko itong nangyari sa akin nang hindi mabilang na pagkakataon. Naaalala ko ang isang hapon, sa simula pa lang ng aking paglalakbay, nang sinabi ng isang kaibigan, "Bob, iba ka na, ano ang nagbago?" Wala akong malinaw na sagot, ngunit alam kong may nagbago sa loob ko. Iba ang aking pananaw. Iba ang aking enerhiya. Hindi na ako naghintay na bumuti ang sitwasyon, nagpasya akong pagbutihin ito. Ang ugali ang hindi nakikitang binhi ng lahat ng nakikitang pagbabago. Ito ang panimulang punto ng bawat tagumpay. Ito ang tono na itinakda mo para sa iyong vibrasyon. At kung titigil ka at mag-isip, ang lahat ng bagay sa buhay ay enerhiya, mga tao, iniisip, salita, at kilos. Ang ugali ay ang pattern ng enerhiya na yon. Kung ito ay naglalabas ng takot, magbibigay sa iyo ng universo ng mga dahilan para makaramdam ng takot. Kung ito ay naglalabas ng pananampalataya, ipapakita sa iyo ng universo ang patunay na karapat-dapat itong paniwalaan. Nang maunawaan ko ito, huminto ako sa pakikipaglaban sa mga bagay na hindi ko gusto at nagsimulang itayo ang mga gusto ko. At iyan mismo ang gusto kong maunawaan mo, hindi mo kailangang hintayin na magbago ang mundo para magbago ang iyong buhay. Kailangan mo lang baguhin kung paano ka humaharap dito. Iyan ang tunay na mahika ng ugali. Sa sandaling iyon, habang nakaupo ako sa tapat ni Earl Nightingale, doon ko unang nasilayan ang tinatawag niyang di nakikitang mapa ng isip. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at gumuhit ng isang bilog, hinati ito sa 3 bahagi. Sinabi niya, narito ang sikreto ng lahat ng iyong nararanasan, Bob. Narito ang tunay na puwersa sa likod ng bawat resultang iyong nililikha. Sa itaas, isinulat niya ang malay na isip. Sa ibaba niyon, di malay na isip. At sa ilalim, katawan. Tiningnan ko ang simpleng drawing na yon at, aminin ko, hindi ko agad lubos na naintindihan ang kapangyarihang nakatago dito. Ngunit ang bilog na iyon ay naglalaman ng buong paliwanag na hinahanap ko sa loob ng maraming taon, ang dahilan kung bakit ako nabuhay na nakakulong sa mga siklo ng kabiguan, at kung bakit tila umaakit ng mga pagkakataon ang ilang tao, habang ang iba ay nahihirapan sa buong buhay nila. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay nagsisimula sa malay na isip. Dito nabubuo ang mga iniisip. Pinipili mo kung ano ang isipin, kung ano ang pagtutuunan ng pansin, kung ano ang pahihintulutan mong manatili. Ito ang rasyonal na bahagi ng isip ang siyang nag-aanalisa, naghahambing, at nagpapasya. Ngunit ang hindi pinapansin ng karamihan ay ito ay simula pa lamang. Dahil ang bawat kaisipan na may kasamang damdamin ay tumatawid sa hadlang na yon at bumababa sa di malay na isip, at doon nagiging totoo ang lahat. Hindi nag-iisip, hindi nagtatanong, hindi humuhusga ang di malay na isip. Tinatanggap nito ang lahat bilang katotohanan at, mula doon, lumilikha ng emosyonal na pagtulak na humuhubog sa iyong pag-ugali. Ito ang namamahala sa iyong katawan, sa iyong mga kilos, at, bilang resulta, sa iyong mga bunga. Naramdaman ko, sa sandaling iyon, na sa loob ng maraming taon, pinapakain ko ang maling bahagi ng aking isip. Habang sinusubukan kong maging positibo, ang aking di malay na isip ay puno pa rin ng takot, kakulangan, at pagkakasal. Maaari kong sabihin na gusto kong umasenso, ngunit sa loob ko, may isang boses na paulit-ulit na nagsasabi, hindi ka sapat. Palagi kang mabibigo.
At ang boses na ito ang mismong ginagawa kong realidad. Dahil, tulad ng ipinaliwanag sa akin ni Earl, ang katawan ay isang instrumento lamang na nagpapatupad ng di malay na programa. Ito ay parang isang projector na nagpapalabas ng pelikulang iyong inirecord sa loob ng iyong sarili sa pisikal na mundo. Kung ang panloob na script ay puno ng takot, ang ipinapakitang eksena ay puno ng kabiguan. Kung ang script ay puno ng kasaganaan, ang larawan na ipapakita ay puno ng pag-unlad. Doon ko nagsimulang maunawaan ang kamanghamanghang kapangyarihan ng pag-uulit. Sa bawat negatibong kaisipan na pinagtutuunan ko ng pansin, bawat pag-aalala na pinapakain ko, pinatatatag ko ang isang emosyonal na pattern. At ang mga pattern na ito ay naging mga gawi, mga otomatikong reaksyon na nangyayari bago pa man ako magkaroon ng kamalayan. Gigising ako sa umaga, at bago pa man gumawa ng anuman, mararamdaman ko na ang pagkabalisa. Hindi dahil may nangyari, kundi dahil nasanay na ang aking isip na maramdaman yon. Ito ay isang otomatikong reaksyon, isang emosyonal na autopilot. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Stanford University ang isang bagay na nagpapatunay sa mismong ito. Mahigit 70% ng mga desisyong ginagawa natin araw-araw ay dulot ng di malay na mga programa. Nangangahulugan ito na, sa praktika, halos lahat ng iyong ginagawa, nararamdaman, o pinagpasyahan ay kontrolado ng mga hindi nakikitang pattern na nakatanim sa loob ng iyong isip, mga pattern na maaaring minana mo sa iyong mga magulang, natutunan noong pagkabata, o pinatibay ng hindi mo namamalayan sa paglipas ng mga taon. At narito ang pinakamahalagang punto, ang mga pattern na ito ay hindi habambuhay na sentensya. Maaari itong baguhin. Ngunit nangangailangan ito ng kamalayan, pag-uulit, at, higit sa lahat, isang bagong ugali. Naaalala ko ang unang pagkakataon na sinubukan kong baguhin ang isa sa mga pattern na ito. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisami, iniisip ang lahat ng mga bayarin na kailangan kong bayaran. Nagsimula ang lumang boses sa loob ko, hindi ka magtatagumpay. Ganyan na palagi ang nangyayari. Ngunit, sa unang pagkakataon, may ginawa akong kakaiba. Sumagot ako, hindi, ganyan lang noon. Mula ngayon, magiging iba na ito. Inulit ko ang pariralang iyon ng maraming beses hanggang sa naramdaman kong may gumalaw sa loob ko. Isang maliit na pagbabago na parang nagpaikot ako ng isang kinalawang na piyesa sa loob ng aking sariling utak. Ngunit ang maliit na paggalaw na iyon ang simula ng lahat. Hindi naiintindihan ng subconscious ang mga salita, ang naiintindihan nito ay damdamin. Kaya naman hindi sapat ang sabihing magbabago ka. Kailangan mong madama ang pagbabago. Nang magsimula akong pagsamahin ang isip at damdamin, napagtanto ko na ang aking realidad ay nagsimula ring mag-react. Isang araw, nakatanggap ako ng hindi inaasahang alok upang tulungan ang isang kaibigan sa isang serbisyo ng paglilinis. Tila maliit lang ito, halos hindi mahalaga, ngunit tinanggap ko ito ng may sigasig, na may saloobin ng isang taong naniniwalang ang lahat ay oportunidad. At ang simpleng trabahong iyon ang nagbukas ng pinto sa aking unang negosyo. Sa loob ng isang taon, nagawa kong baguhin ang isang maliit na serbisyo sa isang kumpanyang kumikita ng mahigit $100,000. At ang lahat ay nagsimula sa isang pagbabago sa loob. Sinimulan kong pakainin ang aking subconscious ng mga ideya ng posibilidad, hindi ng limitasyon. Kaya naman palagi kong sinasabi, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo kung ano ka. At kung ano ka ay tinutukoy ng namamayaning emosyonal na enerhiya sa loob mo. Kung gusto mo ng kasaganaan, kailangan mo munang madama ang kasaganaan. Kung gusto mo ng pag-ibig, kailangan mo munang i-vibrate ang pag-ibig. Walang mga shortcut. Ang universo ay tumutugon sa dalas na iyong ipinapalabas, at ang dalas na iyon ay isinisilang sa loob ng iyong isip. Sinimulan kong gamitin ang bilog na iyon na ipinakita sa akin ni Earl bilang aking personal na mapa. Tinitignan ko ito araw-araw at tinatanong ko ang aking sarili, anong mga kaisipan ang pinahihintulutan kong pumasok? Anong mga emosyon ang pinapalakas ko? Anong mga kilos ang nabubuo ng mga damdaming ito? At napagtanto ko na kapag inihanay ko ang tatlong antas na ito, malay na isip, subconscious, at katawan, lahat ay umagos ng mas madali. Dumating ang mga oportunidad, lumitaw ang mga tamang tao, at maging ang mga problema ay tila may mas simpleng solusyon. Para bang ang universo ay tumigil sa paglaban sa akin, samantalang sa totoo, ako ang tumigil sa paglaban sa buhay. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, naiintindihan ko na ang bilog ng isip ang pinakamakapangyarihang mapa na maaaring magkaroon ang sinuman.
Ipinaliliwanag nito kung bakit maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa pagsisikap na baguhin ang mga resulta ng hindi kailanman nagtatagumpay. Dahil sinusubukan nilang ayusin ang projection, hindi ang projector. At ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag nagpasya kang muling isulat ang pelikula sa loob ng iyong isip. Iyon ang nagpabago sa aking buhay, at iyon ang nagpapabago sa anumang buhay. Dahil ang tamang saloobin ay nagsisimula sa isang malay na pag-isip na pinapakain ng isang magkakaugnay na emosyon na gumagabay sa isang inspiradong pagkilos. At kapag ang tatlong ito ay nakahanay, walang-wala, ang maaaring makahadlang sa daloy ng kasaganaan. Naaalala ko ang araw na iyon na parang ngayon lamang. Ang lamig ng Toronto ay humihiwa sa aking mukha, malakas ang ihip ng hangin, at natakpan ng nyebe ang lahat sa paligid. Nagmamaneho ako sa isang abandonadong kalsada sa isang lumang kotse, halos wala ng gasolina ang tangke, at ang makina ay umuubo sa bawat kilometro. Sa bawat pagsingaw ng makina, tila bumabagsak din ang aking pag-asa. Pagod ako, baon sa utang, nawawala. Mahina ang tunog ng radyo, at ang isip ko ay puno ng ingay, mga kaisipan ng kabiguan, kawalan ng kakayahan, pagsisisi. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang labas ng bintana at nakikita ang refleksyon ng mga ilaw sa nyebe, mayroon lamang kung ano sa loob ko na bumigay. Pinahinto ko ang kotse, pinatay ang makina at tumahimik. Doon, sa mabigat na katahimikan na iyon, napagtanto ko na hindi magbabago ang buhay dahil sa awa sa akin. Habang nilalanghap ko ang malamig na hangin na sumisingaw sa mga siwang ng bintana, isang parirala ang nagsimulang umalingaw sa aking ulo. Ang lahat ng iyong nararanasan ay refleksyon ng iyong saloobin. Ito ang boses ni Earl Nightingale, at habang mas sinusubukan kong huwag pansinin ito, mas lumalakas ito. Pagod na akong makinig sa payo, pagod na sa pagsisikap at makita ang lahat na nagkakamali. Ngunit, sa kauna-unahang pagkakataon, sa gitna ng pagkabalisang iyon, nagpasya akong huwag lumaban. Huminga ako ng malalim at sinabi sa aking sarili, halos pabulong, Bob, dito magsisimula ang pagbabago. Isang maliit na desisyon iyon, halos walang kabuluhan sa unang tingin. Ngunit sa loob ko, para itong pag-ilaw ng isang apoy na hindi ko akalaing umiiral pa. Naiintindihan ko na kung gusto kong baguhin ang mga resulta, kailangan kong baguhin ang aking sarili. Hindi ito ang trabaho, hindi ang gobyerno, o ang swerte, ito ang paraan ng aking pagtugon sa lahat ng iyon. Kinuha ko ang isang lukot na piraso ng papel mula sa upuan ng pasahero at isinulat, mula ngayon, ang aking saloobin ang magiging pinakadakila kong kayamanan. Walang mahikang nangyari ng gabing iyon. Nagmaneho pa rin ako pauwi sa isang nanginginig na kotse, mayroon pa ring mga bayarin na kailangan kong bayaran, at wala pa ring ideya kung paano makakalabas sa sitwasyong iyon. Ngunit mayroong isang bagay na hindi nakikita ang nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng may pakiramdam ng gaan. At kinabukasan, napansin ko na mayroong gumalaw sa loob ko. Hindi na ako nagigising na nagrereklamo. Sinimulan kong bigyang pansin ang iniisip ko sa sandaling idilat ko ang aking mga mata. Kapag lumitaw ang isang negatibong pag-isip, pinalitan ko ito ng isang bagay na nagpapalakas sa akin, kahit na sa simula ay tila kasinungalingan. Sinabi ko sa aking sarili, umuunlad ako kahit na hindi ito halata. Binubuksan ng universo ang mga daan kahit na hindi ko pa nakikita. Sa simula, mahirap. Ang aking isip, na sanay sa kakulangan, ay sinubukang hilahin ako pabalik. Naramdaman ko ang paglaban, ang panloob na boses na nagsasabing, niloloko mo lang ang sarili mo. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ko na habang mas pinanatili ko ang aking atensyon sa gusto ko, mas kaunting kapangyarihan ang ibinibigay ko sa kinatatakutan ko. Para itong sinusubukang baguhin ang agos ng isang ilog sa sarili mong mga kamay, sa simula, tila imposible, ngunit unti-unti ay nagsisimulang sumuko ang agos. Ilang linggo ang lumipas, tumawag sa akin ang isang kaibigan, nag-aalok ng simpleng trabaho sa paglilinis sa isang opisina. Tinanggap ko. Hindi ito malaking bagay, hindi ito mukhang promising, ngunit nagpasya akong tratuhin ito na parang simula ng isang dakilang bagay. Naaalala ko na naroroon ako, na may timba at walis, at nararamdaman ang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Naisip ko, kung ilalagay ko ang aking pinakamahusay na saloobin dito, ang enerhiyang ito ay dadami. At iyon mismo ang nangyari. Isang kliyente mula sa opisina na yon ang nagrekomenda sa akin sa isa pa, pagkatapos ay sa isa pa, at sa loob ng ilang buwan ay pinamamahalaan ko na ang aking sariling kumpanya. Tiningnan ako ng mga tao at nagtanong, ano ang ginawa mong kakaiba?
At sumagot ako. Binago ko ang aking saloobin. Nagtawanan sila, iniisip na nagpapakumbaba ako. Ngunit ang totoo, iyon nga mismo. Hindi ko binago ang mundo, binago ko ang paraan ng pagtingin ko dito. At nang magbago ang mundo sa loob ko, ang mundo sa labas ko ay nagsimulang mag-ayos muli. Ngayon, naiintindihan ko na ang sandaling iyon sa nagyayelong kalsada ang tunay na pinag-ugatan ng pagbabago sa aking buhay. Dahil sa sandaling iyon, kinuha ko ang kontrol sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang kontrol sa aking sarili. Ang desisyon na hindi na maging biktima ng mga pangyayari. Ang desisyon na pumili kung paano mag-react kahit na ang lahat ay tila hindi ko na kayang abutin. Iyan ang diwa ng saloobin. At tingnan mo, hindi ito tungkol sa pagtanggi sa realidad. Hindi ako nagkunwari na wala ang aking mga utang o na nawala na ang aking mga problema. Nagpasya lamang ako na huwag hayaang kontrolin ng mga ito kung ano ang aking nararamdaman at ginagawa. Naging may-ari ako ng aking vibration. At kapag kinuha mo ang kontrol sa iyong vibration, ang universo ay nagsisimulang tumugon dito. Kinumpirma ng pananaliksik mula sa Harvard University na kapag ang isang tao ay sinasadya na nagtataglay ng positibong kaisipan, kahit nasa harap ng mga hamon, ang kanilang utak ay nagsisimulang maglabas ng mga neurotransmitter na naugnay sa resilience at pagkamalikhain. Hindi ito mistisismo, ito ay biyolohiya. Ang iyong katawan ay tumutugon sa enerhiya na ibinubuga ng iyong isip. Kapag binago mo ang iyong saloobin, literal mong binabago ang chemistry ng iyong utak. Ang araw na iyon sa kalsada ang aking simulang punto. At sa bawat pagkakataong iniisip ko ito, napagtatanto ko na lahat tayo ay may ganoong sandali, ang sandaling iyon kung kailan tila hinihingi ng buhay na pumili tayo kung saang panig tayo gustong mapabilang, ang panig ng reklamo, takot, kawalang magawa, o ang panig ng kamalayan, pananampalataya, at pagkilos. Pinili ko ang kamalayan. At hindi na ako lumingon pabalik. Makalipas ang ilang taon, tinitingnan ang lahat ng aking nakamit, napagtanto ko na ang nagbago ay hindi ang mundo sa paligid ko, ito ang paraan ng aking pagpuposisyon sa harap nito. Hindi na ako ang taong nagre-react sa mga pangyayari. Ako ang taong nagpapasya sa kahulugan ng bawat isa sa mga ito. Dahil ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag napagtanto mo na, anuman ang mangyari sa labas, nananatiling buo ang iyong kapangyarihan sa pagpili. At ang kapangyarihang iyon, ang panloob na desisyon na iyon, ang tinatawag kong saloobin. May isang punto sa buhay kung saan ang pag-unawa ay hindi na intelektual at nagiging nadadama sa kalooban, at iyon mismo ang nangyari ng aking madama ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng di nakikitang tatsulok na nabuo ng isip, damdamin, at pagkilos. Lahat ay nagsisimula sa isang simpleng pag-isip. Ginagawa mo ito sa malay na isip at parang isang buto na itinanim sa matabang lupa ng subconscious. Mula doon, ang pag-isip na ito ay nagpapagising ng isang emosyon. At ang emosyong iyon, kapag sapat ang lakas, ay nagpapagalaw sa katawan, nagtutulak ng pagkilos. Isa itong tahimik ngunit lubos na makapangyarihang siklo. Sa loob ng maraming taon, sinira ko ang tatsulok na ito nang hindi ko napagtatanto. Naisip ko ang tagumpay, ngunit naramdaman kong hindi ako sigurado. Inilarawan ko ang kayamanan, ngunit nag-vibrate ako sa kakulangan. At ang aking mga kilos, natural, ay nagpakita ng hindi pagkakasundo na ito. Nag-alinlangan ako, nagpaliban, sinabotahe ko ang aking mga oportunidad. Para itong sinusubukang magmaneho ng kotse na naka-handbrake. Naniwala ako na sapat na ang positibong pag-isip, ngunit hindi ko naintindihan na ang nakahiwalay na pag-isip, nang walang magkakaugnay na emosyon at pare-parehong pagkilos, ay parang isang spark na walang gasolina. Naaalala ko ang isang sitwasyon kung saan ito ay naging napakalinaw. Nakatanggap ako ng isang alok sa trabaho na maaaring ganap na magpabago sa aking buhay pinansyal. Ito ang uri ng oportunidad na pangarap ng sinuman sa aking posisyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang aking isip ay puno ng mga pagdududa. Paano kung bumagsak ako? Paano kung hindi ako may kakayahan? Paano kung malaman nila na hindi ako kasing galing ng tila ako? Ang mga pag-isip na ito ay nagpakain ng emosyon ng takot, at ang takot ay nagparalisa sa akin. Sa huli, tinanggihan ko ang alok. Makalipas ang ilang buwan, nakita ko ang ibang tao na tinanggap ang parehong posisyon at umunlad. Masakit iyon, ngunit nagturo ito sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Ang universo ay hindi tumutugon sa sinasabi mong gusto mo, tumutugon ito sa nararamdaman mong nararapat ka. Noon ako nagsimulang magmasid sa mga matagumpay na tao, mga leader,
at mga visionary, sinusubukang intindihin kung ano ang kanilang ginawa ng naiba. Natuklasan ko na lahat sila, nang walang pagbubukod, ay pinanatiling nakahanay ang Tatsulok. Malaki ang kanilang pinangarap, matindi ang kanilang naramdaman, at kumilos sila kahit walang kasiguraduhan. Kapag lumitaw ang takot, at lagi naman itong dumarating, hindi nila hinayaan na mangibabaw ito sa proseso. Ginawa nilang panggatong ang takot para umusad. Ang pagkakaiba ay hindi sa kawalan ng pagdududa, kundi sa tapang na magpatuloy sa kabila nito. Nang maintindihan ko ito, sinimulan kong ilapat ang parehong prinsipyo sa aking pang-araw-araw na buhay. Gigising ako at tatanungin ang sarili, ano ang gusto kong likhain ngayon? Pagkatapos, ituon ko ang aking damdamin sa kung paano maging mabuhay ang pangarap na yon. Pipikit ako at iisipin ang eksena sa detalyadong paraan, ang kapaligiran, ang mga tao, ang mga pakiramdam. Pagmulat ng aking mga mata, kumilos ako na parang totoo na ang lahat. Sa simula, pakiramdam ko ay pilit, ngunit di nagtagal, napansin kong sumasagot ang aking katawan. Iba ang aking paglalakad, mas may paniniwala ang aking pananalita, mas malinaw ang aking mga desisyon. At ang mundo ay nagsimulang tumugon sa aking bagong e-frequency, o dalas. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Harvard Business School na ang mga taong naglalarawan ng kanilang mga layunin ng may damdamin at kumikilos ng may pagkakaisa ay may halos 50% pang pagkakataon na makamit ang kanilang mga layunin sa loob lang ng ilang buwan. Ito ay dahil ang utak ay hindi nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng naiisip at ng totoo. Tumutugon lamang ito sa emosyonal na estado na iyong pinapanatili. At kapag pinagsama mo ang pag-isip, damdamin, at pagkilos sa isang direksyon, lumilikha ka ng larangan ng pang-akit na literal na nagbabago sa mga posibilidad sa paligid mo. Ang Tatsulok na ito ay parang isang orkestra. Kung may isang instrumento na wala sa tono, negatibong pag-isip, pakiramdam ng takot, o pagkilos na hindi magkakasuwato, magiging magulo ang tunog ng musika ng buhay. Ngunit kapag isinaayos mo ang iyong mental, emosyonal, at pisikal na ritmo, kumakalat ang tunog ng pagkakaisa. Kaya naman ang mga taong may tamang pananaw ay tila may swerte. Ang swerte ay hindi tsansa, ito ay isang pagsasabay ng panloob na enerhiya at panlabas na realidad. Ngayon, sa tuwing tila nalilihis ang isang bagay sa aking buhay, bumabalik ako sa Tatsulok. Tinatanong ko ang sarili, ano ang iniisip ko, ano ang nararamdaman ko, ang mga kilos ko ba ay sumasalamin sa buhay na gusto kong likhain o sa takot na gusto kong iwasan? Ang simpleng pagsusuri sa sarili na ito ay makapangyarihan. Ibinabalik nito sa akin ang kapangyarihan ng pagpili. Dahil, sa huli, walang mahika o lihim na nakatago, mayroon lamang sadyang kamalayan sa pagsasama-sama ng tatlong puntong ito araw-araw. Ang di nakikitang Tatsulok ang tunay na istruktura sa likod ng pananaw. Ang pag-iisip ang direksyon, ang damdamin ang panggatong, ang pagkilos ang galaw. Kapag nagtutulungan ang tatlo, hindi ka mapipigilan. Ito ang inhinyeriya ng pagbabago, ang proseso kung paano nagiging nakikita ang di nakikita, nagiging posibleng mangyari ang imposible, at nagiging tiyak ang posibleng mangyari. Nagsisimula ang lahat kapag nagpasya kang pagtugmain ang iniisip, nadarama, at ginagawa mo. Ito ang formula para sa sadyang paglikha, ang puso ng bawat pananaw na tunay na nagbabago ng buhay. Hindi mo kontrolado ang unang pag-isip na lumitaw, dumarating ito na parang isang di inaasahang abiso. Ngunit palagi mong kontrolado kung ano ang mangyayari sa susunod na ilang segundo, kung pakakainin mo ang pag-isip na yon, papatayin mo, o papalitan mo. Nang maintindihan ko ito, nagsimulang magkaroon ng direksyon ang aking buhay. Sinimulan kong tingnan ang aking isip bilang isang radyo, lahat ng e-frequency ay nasa ere sa lahat ng oras, takot, tapang, kakulangan, kasaganahan. Ang kapangyarihan ay nasa pagpapasya kung saan magtutok, at higit sa lahat, sa pagpapanatili ng pagtutok na yon ng matagal upang maging malinaw ang signal at mahawa ang iba pang bahagi ng sistema, ang emosyon at pagkilos. Dito nabibigo ang karamihan ng tao. May isang taong biglang makakaramdam ng inspirasyon sa umaga at, pagkalipas ng 10 minuto, babalik sa lumang istasyon ng pag-aalala. Maaari pa nga silang mangarap ng kasaganahan, ngunit buong araw silang nakikinig sa panloob na balita ng kakulangan, pagkaantala, at kawalan ng kapangyarihan. Sinimulan kong isagawa ang isang bagay na simple at walang tigil. 3 tanong, sa tuwing may lumilitaw na pag-iisip, inilalapit ba ako nito sa gusto ko o inilalayo ako? Ang pag-iisip na ito ba ay isang katotohanan o isang kwento?
Kung paniniwalaan ko ito sa loob ng 1 linggo, ano ang magiging buhay ko? Kung ang sagot ay malayo, kwento, at mas masama, hindi ako nakipagtawaran, agad ko itong pinalitan. At hindi ito sa magagandang parirala na nawawala sa hangin, kailangan kong maramdaman na nagkakabuo ang bagong ideya. Kaya pumikit ako sa loob ng 30 segundo at gumawa ng maikling eksena kung saan totoo na ang bagong pag-isip na yon. Nakita ko ang sarili kong tinatawagan ng kliyente, naghahatid ng mahusay na trabaho, tumatanggap ng bayad, at inaayos ang mga kwenta. Hinayaan kong maranasan ng aking katawan ang pakiramdam ng nagtagumpay. Saka lamang ako nagmulat ng mata at gumawa ng unang magkakasuwato na pagkilos, 1 tawag sa telepono, 1 email, 5 linya sa aking plano. Tamang pag-iisip, tamang damdamin, tamang pagkilos. Inulit ng may disiplina. May isang partikular na araw na niligtas ako ng desisyong ito mula sa isang tahimik na kapahamakan. Nasa opisina ako, bandang hapon na, at may lumang pag-isip na sinubukang lumitaw muli. Napakaraming pagkakataon ang pinahayaan mong lumipas, huli na ang lahat ngayon. Ang pariralang ito ay palaging may kasamang bigat sa aking dibdib at mapait na lasa ng pagsuko. Sa ibang pagkakataon, hahayaan ko itong magdikta sa nalalabi ng araw. Ngunit hindi sa araw na yon. Isinulat ko ang parirala eksakto kung paano ito lumitaw sa papel, tiningnan ito, at marahang sinabi, iyan ay isang kwento. Pagkatapos, isinulat ko ang salungat na kwento, binabago ko ang mga oportunidad dahil pinipili kong likhain ang mga ito. Pumikit ako, nakita ang eksena ng isang pulong na nagbubukas para sa akin, at bago pa man bumalik ang lumang e-frequency, dinyal ko ang isang numero na iniiwasan ko. Tumagal ang usapan ng mas mababa sa 5 minuto at nagresulta sa isang maliit ngunit agarang trabaho. Ang halaga ay hindi nagpabago sa aking buhay sa sandaling iyon, ang nagpabago ay ang aking pagkakakilanlan. Tumigil ako sa pagiging isang tao na nag-iisip na sumubok at naging isang tao na kumikilos ng may pagkakaisa sa tamang pag-isip. Upang maging layunin ito, gumawa ako ng isang personal na patakaran, may takdang panahon ang mga pag-isip. Ang isang pag-isip na nagbibigay lakas sa akin ay nakakakuha ng 15 minuto ng konkretong pagkilos. Ang isang pag-isip na nagpapahina sa akin ay may 15 segundo upang palitan. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapanatili sa aking utak na abala sa paglikha, hindi sa pagmumuni-muni. At ginagaranti ako, ang 15 minutong mahusay na ginamit, kasama ng isang makapangyarihang ideya, ay nagbabago ng buong araw mo. Ang 15 segundo ng katatagan ay pumipigil sa oras ng pagsira sa sarili. Kung susuriin mo ang iyong pang-araw-araw na buhay, mapapansin mo ang mga trigger pattern o mga paulit-ulit na sanhi, ang hindi nasagot na email na laging naglalabas ng paniniwala na hindi ako sapat, ang abiso mula sa bangko na nagtuturo sa istasyon ng hindi kailanman sapat, ang imbitasyon sa isang bagong bagay na nagpapagana ng paano kung mabigo ako. Ang sikreto ay hindi ang huwag nang isipin muli, ang sikreto ay ang lumikha ng mga karaniwang tugon, mga nakahandang scripts na otomatikong pumapalit sa lumang pag-isip. Isinulat ko ang sa akin sa mga card at daladala ko sa aking bulsa. Kapag naharap sa takot na hindi sapat, nagiging sapat ako sa pamamagitan ng pagkilos. Ang kahusayan ay practice, hindi tadhana. Kapag naharap sa kakulangan, ang pera ay agos, pinapalakas ko ang agos sa pamamagitan ng pagtaas ng halaga na ibinibigay ko at ng dalas ng aking pag-aalok nito. Kapag naharap sa pagdududa, hindi ko kailangan ng kasiguraduhan para magsimula, nagsisimula ako para bumuo ng kasiguraduhan. Ang mga card na ito ay parang mga bagong pre-tuned na istasyon. Tapikin lang at magbabago ang e-frequency ng isip. May isang karaniwang maling akala, ang pag-iisip na ang tamang pag-isip ay palaging komportable. Kadalasan, ang tamang pag-isip ay ang hindi pagiging komportable na nagtutulak sa iyo pasulong. Gawin mo ang tawag na yan ngayon. Tapusin mo ang gastos na yan ngayon. Tapusin mo ang proyektong ito ngayong gabi. Ang pagiging komportable ay karaniwan ang lumang istasyon. Ang pagkakaisa, halos palagi, ay may kasamang alitan, at ganoon mo malalaman na ikaw ay lumilikha ng bagong ukit sa iyong utak. Natuto akong kilalanin ang hindi pagiging komportable na ito bilang isang berdeng ilaw. Kung ang ideya ay nagpakaba sa akin ng kaunti at, kasabay nito, ay tila akma sa kung sino ako gusto maging, sinunod ko ito. 10 sa 10 beses, ito ang tamang desisyon. Isang ehersisyo na nagbigay sa akin ng malaking balik ay ang real-time thought auditing o pagsusuri ng pag-isip sa kasalukuyan. Sa loob ng 3 araw, nagtakda ako ng alarma kada oras sa aking telepono.
Kapag tumunog ito, huminto ako sa loob ng 30 segundo at isinulat, ano ang iniisip ko? Ano ang emosyon? Ano ang magkakasuwato na maliit na pagkilos ngayon? Sa pagtatapos ng araw, nakita ko ang isang mapa ng aking panloob na pag-uusap. Napagtanto ko na ang ilang oras ay mas madaling kapitan ng pagbaba ng E-frequency pagkatapos ng tanghalian, halimbawa, at nagsimula akong maglagay ng mga gawain sa mga panahong ito na nagpapataas ng aking enerhiya, isang mabilis na paglalakad, 3 tawag, 5 mensahe para sa paghahanap ng kliyente. Hindi mo kailangang makipaglaban sa iyong isip, kailangan mo itong bigyan ng mas mahusay na gawain. Pinapapaya ko rin ang aking pananalita. Ang mga salita ay mga E-frequency anchor. Pinalitan ko ang problema ng proseso, ang gastos ng puhunan, ang mahirap ng mapanghamon, ang kailangan kong ng pinipili kong. Ito ay hindi pagiging maselan sa semantika, ito ay state engineering o pagdidisenyo ng estado. Bawat salita ay nagdadala ng posisyon ng katawan, ritmo ng boses, landas ng desisyon. Kapag binago mo ang salita, binabago mo ang ruta. At ito ang kabuuan ng maliliit na pagbabago na, sa huli, nagiging malalaking resulta. May isang halos nakakatawa, ngunit napakatotoo, na pangyayari na nagturo sa akin ng halaga nito. Mayroon akong 3 bayarin na lampas sa takdang panahon, isang mahalagang pangako kinabukasan ng umaga, at ang perpektong tukso na bumalik sa lumang istasyon, ipagpabukas na lang sa Lunes. Sa halip, pinalitan ko ang pariralang, hindi ito magtatagumpay ng ano ang pinakamababang bersyon na kaya kong tapusin ngayon. Sa loob ng 1 oras, nakipagnegosasyon ako sa mga deadline, nakatapos ng isang maliit na serbisyo, at inihanda ang material para sa pulong. Walang epiko, ngunit sapat upang baliktarin ang sitwasyon. Nang matulog ako, ang ideya na nangibabaw sa akin ay simple, lumilikha ako ng momentum. Nagising ako kinabukasan na nakikipagtulungan ang aking katawan, hindi nagsasabotahe. Kung gusto mong isagawa ito ngayon, gawin ang sumusunod, pumili ng isang malinaw na panandaliang layunin, isang bagay na kayang matapos sa loob ng 7 araw. Sumulat ng 3 pag-isip na sumusuporta sa layuning ito. Para sa bawat pag-isip, ilarawan ang emosyon na kailangan mong maramdaman upang magkaroon ito ng lakas. At, sa tabi nito, tukuyin ang isang pagkilos na tumatagal ng 5 hanggang 15 minuto na kaya mong isagawa ngayon. Ilagay ang tatsulok na ito sa isang card at basahin ito 3 beses sa isang araw, paggising, sa kalagitnaan ng hapon, at bago matapos ang trabaho. Tuturuan mo ang iyong utak kung saang istasyon mananatiling nakatutok. Sa loob ng ilang linggo, mapapansin mong natural na sisimulan ng iyong isip na pumili ng mga ideyang akma sa iyong bagong pagkakakilanlan, at mas madaling tanggihan ang mga lumang naratibo. Sa huli, ang pagpili ng tamang pag-isip ay hindi isang pangyayari lamang, ito ay isang ugali. At ang mga ugali, kapag mahusay na dinisenyo, ay ginagawang hindi maiiwasan ang pambihira. Hindi ka nagiging swerte ng basta-basta, nagiging mapalad ka sa paraang tiyak at masusukat, dahil araw-araw mong inaayos ang himpilang pinakikinggan ng iyong isip, at patuloy mong pinananatili ang musikang iyan sa loob mo hanggang sa ang mundo mismo ay sumayaw sa parehong ritmo. Nang simulan kong maunawaan ang lakas ng pag-isip, damdamin, at pagkilos, may isang bagay na nagliyab sa loob ko. Para bang natuklasan ko na sa wakas ang nawawalang piraso ng palaisipan ng aking buhay. Tinignan ko ang lahat ng aking narating hanggang sa puntong iyon, at naramdaman kong wala roon ang magiging posible kung hindi ko piniling baguhin ang dalas ng aking mga iniisip. At dahil narito, naintindihan ko ang halaga ng pagpapanatiling buhay ng siklong ito, pagpapakain sa isip ng nakapagpapabuti, paggalaw sa puso ng nakapagbibigay inspirasyon, at pagkilos kahit tila malayo ang motibasyon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko gustong manatili ka sa akin hanggang sa huli. Kung ang mga sinabi ko hanggang ngayon ay umayon sa iyo, kung anumang bahagi ng aking kwento ay tila sumasalamin sa iyo, kung gayon kailangan mong gumawa ng isang hakbang pa. I-click ang like at mag-subscribe ngayon na. Hindi dahil ito ay isang simbolikong galaw, kundi dahil ang bawat pagkilos na gagawin mo, gaano man kaliit, ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa iyong subconscious. Kapag sinabi mong, sa isang bagay na nagpapalawak sa iyo, sinasanay mo ang iyong isip na kilalanin ang pag-unlad na mag-vibrate sa dalas ng paglago. Ito ang mismong prinsipyo na nagpabago sa aking buhay. Malinaw kong naaalala ang unang beses na napagtanto ko ito. Dumalo ako sa isang lektura, nakaupo sa likurang hanay.
Sinasabi ng nagsasalita na ang mga taong pinakamabilis lumago ay yaong mga kumilos sa sandaling naramdaman nila ang simbuyo, bago pa man magkaroon ng sapat na oras ang takot o pagdududa na makialam. Sa sandaling yon, may nag-react sa loob ko. Wala akong labis na pera, ngunit nagpa siya akong mamuhunan sa kursong inalok niya. Umalis ako doon na kumakabog ang aking puso at puno ng tanong ang aking isipan, ngunit sumugal ako. Ang desisyong iyon ang nagpabago sa lahat. Hindi ang kurso mismo, ito ay ang saloobin ng pagsasabing sa pagpapatuloy. Para bang sa wakas ay naintindihan ng universo na handa akong makipagtulungan dito. At iyan mismo ang gusto kong maramdaman mo ngayon. Sa bawat oras na pipiliin mong kumilos, kahit na ito ay isang simpleng pag-click lamang, isang bagong pagpili, isang bagong paniniwala, muli mong pinoprograma ang iyong isip. Sinasabi mo sa iyong sarili, handa ako para sa isang bagay na mas malaki. At pinaniniwalaan ito ng iyong utak. Tumutugon ang iyong emosyon. Nagbabago ang iyong enerhiya. Ganyan nagsisimula ang siklo. Kaya sinasabi ko ng may matinding pananalig, kapag gumawa ka ng isang maliit na pagkilos na naayon sa iyong intensyon, muling isasaayos ng buhay ang sarili nito upang umayon sa iyo. Madalas kong ikumpara ito sa kung paano gumagana ang isang magnet. Hindi nito kailangang habulin ang metal, basta't nag-vibrate lang ito sa isang dalas na umaakit dito. Iyan ang nangyayari kapag inayon mo ang iyong sarili sa loob. Ang mga pagkakataon, mga tao, at mga ideya ay nagsisimulang lumapit sa iyong direksyon. At bigla, ang tila hindi maabot ay nagsisimulang maging posible. Ganyan mismo ang nangyari sa akin. Sinasabi ng mga tao na swerte ito, ngunit alam ko ang totoo, ito ay pagkakahanay. Bawat malay na hakbang na ginawa ko ay nagdala sa akin ng mas malapit sa aking nais. At may kakaiba akong napansin sa paglipas ng mga taon habang itinuturo ang prinsipyong ito sa buong mundo. Ang mga taong pinakamatindi ang pagbabago sa kanilang buhay ay yaong mga nagpasyang manatiling konektado sa mensaheng ito. Hindi lang nila ito pinanonood ng isang beses at bumabalik sa kanilang nakagawian, sumisid sila, sumisipsip, umuulit at nagsasanay. Pinipili nilang lumago. Kaya taos puso akong humihingi sa iyo na manatili sa akin. Dahil ang lahat ng narinig mo sa ngayon ay simula pa lamang ng isang malalim na pagbabago, isang nagsisimula sa isip, dumadaan sa damdamin, at nagpapakita sa pisikal na mundo. Mag-isip sandali, ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay nang may sigla ngunit sumuko sa kalagitnaan. Ilang pangako na ang ginawa mo sa iyong sarili na nawala dahil sa kawalan ng pagpapatuloy. Ito ang bitag na sumisira sa mga pangarap. Ang magandang balita ay maaari mong baligtarin ito ngayon na. Ang desisyon na magpatuloy ang naghihiwalay sa mga nangangarap mula sa mga nakakamit. At ito ang sandali kung kailan mo mapapatunayan sa iyong sarili na ikaw ay isa sa mga taong patuloy na sumusulong. Kapag nag-click ka ng like at nag-subscribe, hindi ka lang sumusuporta sa isang video. Sinasabi mo sa universo, pinipili kong matuto. Pinipili kong lumago. Pinipili kong magbago. At ito mismo ang uri ng pagpili na nagbubukas ng mga pintuan, nagpapalit ng mga dalas, at nagbabago ng mga kapalaran. Alam ko ito dahil pinagdaanan ko na ito. Nagkaroon ng panahon na ako rin, kapag nakarinig ng isang bagay na nagbibigay inspirasyon, ay mag-isip, totoo iyan, ngunit hindi iyan para sa akin. Naniniwala ako na ang pagbabago ay pribilehyo ng ilang piling tao. Ngayon, pagkatapos ng maraming dekada na inilaan sa pag-aaral ng isip ng tao, masasabi ko, posible ito para sa sinumang magpasya na kumilos. Ngunit may isang kondisyon, ang manatili sa proseso. Ang patuloy na pakainin ang iyong isip ng nakapagpapataas nito. Ang panatilihin ang iyong vibration kahit tila gumuguho ang mundo. Dahil sa mga sandaling ito sinusubok ng universo ang iyong pananalig. At sa pamamagitan mismo ng pagpapanatili ng aking matatag na saloobin, kahit sa mahihirap na panahon, nakamit ko ang lahat ng mayroon ako ngayon. Kung sumuko ako sa unang balakid, hindi ko sana naisulat ang aking mga libro, naitayo ang aking kumpanya, nakapaglakbay sa buong mundo, o nakatulong sa milyon-milyong tao. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagpili, ang magpatuloy. Kakaiba kung paano nagiging pinakamatapat na salamin ng isip ang katawan. Kapag ikaw ay nasa armonya, kahit ang iyong tindig ay nagbabago, bumubukas ang iyong dibdib, tumataas ang iyong tingin, nagkakaroon ng tatag ang iyong boses. Ngunit kapag may isang bagay sa loob mo na hindi nakahanay, ipinapahiwatig ito ng iyong katawan bago pa man magsalita. Naaalala ko kung ilang beses akong pumasok sa isang silid na sinusubukang magpakita ng kumpiyansa,
Ngunit sa loob ay dinomina ako ng pagdududa. Naramdaman ito ng mga tao kahit hindi nila naintindihan kung bakit. At ang enerhiyang iyon, ang tahimik na vibration na iyon, ang nagpasya kung paano nag-react ang mundo sa akin. Lahat ay nagsisimula doon sa kung ano ang iyong nararamdaman. Dahil ang damdamin ang ugnayan sa pagitan ng pag-isip at pagkilos. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay ako sa isang mapanganib na siklo. Inisip kong hindi ako may kakayahan, nakaramdam ako ng takot, at bilang resulta, kumilos ako ng may kawalan ng kapanatagan. Ito ay isang hindi nakikitang ngunit mapaminsalang pattern. Tuwing may lumilitaw na pagkakataon, ang aking isip ay gagawa ng mga kwento. Paano kung mabigo ako? Paano kung tanggihan nila ako? Paano kung hindi ito gumana? Ang mga ideyang ito ay naging damdamin ng pagkabalisa, at ang mga damdaming ito ang nagtulak sa akin na umatras. Huminto ako sa pagtawag, ipinagpaliban ang mga desisyon, nawalan ng mga pagkakataon. Hanggang sa napagtanto ko na ang problema ay hindi kailanman kawalan ng pagkakataon, kundi ang uri ng emosyon na pinapayagan kong mangibabaw sa aking mga pagkilos. Nagkaroon ng isang partikular na sandali na nagmarka ng pagbabagong ito. Nakatanggap ako ng imbitasyon upang magsalita sa isang maliit na event sa Toronto. Ito ang unang beses na may tumawag sa akin upang ibahagi ang aking mga ideya sa publiko. Ngunit sa halip na maging nagpapasalamat, takot ang naramdaman ko. Naglaan ako ng ilang araw sa pag-ensayo ng mga dahilan upang tumanggi. Ang araw bago ang event, nagpasya akong hindi ako pupunta. At pagkatapos may sumigaw sa loob ko. Gaano katagal mo tatakasan ang iyong sarili? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw ng may matinding lakas kaya hindi ko ito binaliwala. Isinuot ko ang aking pinakamagandang kasuotan, kahit nanginginig ang aking mga kamay at pumunta ako. Nang tumapak ako sa entablado, tense pa rin ang aking katawan, kumakabog ang aking puso. Ngunit nang simulan kong magsalita, napansin ko ang isang bagay na pambihira. Nag-react ang mga tao hindi sa aking mga salita, kundi sa aking enerhiya. Nang pinayagan ko ang aking sarili na makaramdam ng pasasalamat at sigasig, binigyan ng madla ang atensyon at excitement. Nang ako ay nag-alinlangan, lumamig ang kapaligiran. Noon ko naintindihan, mismo sa aking karanasan, na ang mundo ay isang salamin ng ating nararamdaman. Tumutugon ang mga tao sa dalas na iyong ipinapalabas. Kalaunan, sa pagbabasa ng mga pag-aaral sa behavioral psychology, natuklasan ko na mayroon itong siyentipikong batayan. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Stanford University na ang emosyonal na estado ay direktang nakakaimpluwensya sa pananaw ng mga nasa paligid natin. Ang isang individual na nasa estado ng sigasig ay nagpapasa ng enerhiya sa grupo at kadalasang nakikita bilang isang natural na leader. Sa kabaligtaran, ang isang pinangungunahan ng takot o kawalang interes, kahit na tahimik, ay nagbabago ng emosyonal na larangan ng kapaligiran. Ipinaliwanag nito kung bakit ang ilan ay tila umaakit ng mga pagkakataon habang ang iba, nang hindi nila napapansin, ay itinutulak ang mga ito palayo. Pagkatapos ng pagtuklas na ito, nagsimula akong gumawa ng isang simpleng ehersisyo. Tuwing umaga, bago ang anumang gawain, huminto ako sa harap ng salamin at inoobserbahan ang aking sariling mukha. Hindi para ulitin ang mga nakahandang parirala, kundi para makaramdam. Itatanong ko sa aking sarili, anong emosyon ang dinadala ko sa aking araw ngayon? Kung ang sagot ay takot, pagdududa, o pagtutol, huminga ako ng malalim at ipinagpalit ang emosyong iyon sa isang bagay na mas mabuti. Inilarawan ko sa aking isip ang pasasalamat, sigasig, kumpiyansa. At nang umalis ako ng bahay, napansin kong iba ang reaksyon ng mundo. Ang mga tao na dati ay tila walang pakialam ay nagsimulang ngumiti, mas madaling umayon ang mga negosasyon, at maging ang trapiko ay tila hindi gaanong nakakainis. Ang emosyonal na pagkakahanay na ito ay ganap na nagpabago sa aking komunikasyon, aking negosyo, at aking mga relasyon. Dahil kapag binago mo ang iyong nararamdaman, binabago mo ang iyong ipinapadala, at lahat ng iyong ipinapadala ay bumabalik. Napakaraming beses ko nang nakita itong nangyari, kaya ngayon ay maaari kong patunayan, walang matatag na tagumpay ng walang kontrol sa emosyon. Ang pag-iisip ang lumilikha ng imahe, ngunit ang damdamin ang nagbibigay buhay dito. Kung walang emosyon, ang pag-iisip ay hindi gumagalaw. Ang damdamin ang nagbabago nito sa vibration, at ang vibration na ito ang umaakit sa mga katugmang karanasan. Isipin ang mga panahong ikaw ay masama ang loob. Ilang bagay ang nagsimulang magkamali sa mismong araw na iyon. Ang pagkaantala, ang mahirap na kliyente, ang pagtatalo ng walang dahilan.
Wala rito ang nagkataon lamang. Naglabas ka ng isang dalas at natanggap mo ang etsyo nito. Ngayon, isipin ang mga araw na nagising ka ng may kumpiyansa, payapa, at nagpapasalamat. Ilang magagandang bagay ang nangyari nang walang malinaw na pagsisikap. Ito ang parehong batas, gumagana sa dalawang direksyon. Natutunan ko, sa paglipas ng panahon, na ang mga emosyon ay tulad ng mga alon, hindi mo mapipigilan ang mga ito na dumating, ngunit maaari mong piliin kung alin ang iyong sasakyan. Kapag lumitaw ang takot, maaari mong hayaan itong lamunin ka ng buo, o maaari mo itong gawing pampasigla. Ang emosyon ay hindi kalaban, ito ay isang kumpas. Kung matututo kang makaramdam ng hindi nalulunod, na gamitin ang enerhiya ng damdamin bilang gasolina, walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong likhain. Kung may isang bagay na nais kong ipaunawa ng malinaw, ito yon, hindi sa iniisip mo tumutugon ang mundo, kundi sa nararamdaman mo. Kahit sabihin mong naniniwala ka sa tagumpay, kung ang nangingibabaw na damdamin sa kalooban mo ay takot sa kabiguan, yan mismo ang iyong maaakit. Kaya't ang simpleng pagpapalit lang ng iniisip ay hindi sapat, kailangan mong muling hubugin ang iyong emosyon hanggang sa ang buong pagkatao mo ay kumilos ng naayon sa iyong minimithi. Kapag naganap ang pagkakahanay na ito, tiyak ang resulta. Ang katawan ay magiging instrumento ng pagpapahayag ng isip at ang pagkilos ay dadaloy ng natural. Hindi mo na kailangan pilitin ang mga bagay-bagay, hindi mo na kailangan lumaban sa anuman. Ang pagpupursigi ay magiging kagalakan. Ang pagdududa ay matutunaw sa kumpiyansa. At bigla, ang tila malayo ay magsisimulang lumapit ng may halos hindi ka panipaniwalang daan. Ito ang buhay na tumutugon sa bago mong daloy ng enerhiya. Ito ang universo na nagsasabi, handa ka na. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang pinakadakilang kapangyarihan ng isang tao ay ang kakayahang sadyang pumili kung ano ang isipin. Mukhang simple ito, pero ito ang ganap na nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng mga namumuhay na tumutugon lang sa buhay at ng mga lumilikha ng sarili nilang katotohanan. Malinaw itong ipinakita ng agham. Ipinapahiwatig ng pananaliksik mula sa Harvard University na ang mga taong sadyang nagpapalit ng mga negatibong pag-isip ng mga positibo ay nag-uulat ng antas ng kaginhawaan na hanggang 30% mas mataas, kahit na humaharap sa mga pagsubok. Ipinatunayan nito sa akin ang alam ko na mula sa karanasan, hindi mo kailangang hintayin ang pagbabago ng mundo para makaramdam ng kagandahan, ang pakiramdam ng kaginhawaan ang nagpapabago sa mundo sa paligid mo. Naalala ko ang isang partikular na araw na nagturo nito sa akin sa pinakamahirap na paraan. Isang malamig na umaga, nakaupo ako sa aking opisina, napapalibutan ng mga bayarin at obligasyon. Ang una kong naisip ay otomatiko, takot. Ramdam ko na ang bigat ng kakulangan bago pa man magsimula ang araw. Ngunit, sa sandaling iyon, may nagpabago sa aking kalooban. Naalala ko ang mga salita ni Earl Nightingale, "Bob, ikaw ang resulta ng mga ideyang pinipili mong tanggapin." Kaya, nagpa siya akong subukan ang itinuturo ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at gumawa ng sadyang pagpili. Imbis na pagtuunan ng pansin ang mali, pinili kong isipin. Lagi akong nakakahanap ng solusyon. Nalagpasan ko na ang mas malala pa rito. Inulit ko ito ng mga 20 beses hanggang sa humupa ang lamig sa aking dibdib. Ang pagkabalisa ay napalitan ng bahagyang pakiramdam ng kumpiyansa. Sa loob ng ilang minuto, napagtanto kong nag-isip ako ng mga solusyon, hindi na problema. Tinawagan ko ang dalawang koneksyon, inayos ang mga nakabinbing issue, at ang tila nawawalang araw ay naging isa sa pinakamabunga na araw ng buwan. Doon ko lubos na naunawaan na ang pagpili ng isip ang panimulang punto para sa anumang pagbabago. Maaaring hindi mo kontrolado ang unang isipin, ngunit maaari mong desisyonan kung ano ang gagawin mo rito. At ang desisyong iyon ang naghihiwalay sa mga taong namumuhay sa reaksyon mula sa mga namumuhay sa paglikha. Ang isip kapag sinasanay ay nagiging iyong pinakamahusay na kakampi. Ngunit kapag pinabayaan, ito ay nagiging iyong pinakamasamang kalaban. Kaya nga sinasabi ko, kailangan mong maging tagapangalaga ng sarili mong isip. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang kailangan nilang makaramdam ng mabuti upang makapagsimulang mag-isip ng mas mahusay. Ngunit eksaktong kabaligtaran. Una mong pipiliin ang isip, saka magbabago ang damdamin. Ang pagbaliktad na ito ang susi. Nang maunawaan ko ito, ang aking buhay ay nagkaroon ng bagong ritmo. Hindi ko na hinintay ang tamang sandali upang kumilos, nilikha ko ang sandaling iyon. Nang pumili ako ng isip ng kumpiyansa, ang aking katawan ay tumugon ng may enerhiya.
Nang pumili ako ng pasasalamat, lumitaw ang mga dahilan para maging mapagpasalamat. Ang pagpili ng tamang isip ay parang pag-aayos ng kumpas ng barko, isang maliit na galaw sa simula ang ganap na nagpapabago sa patutunguhan. At huwag mong isipin na teorya lang ito. Pinatutunayan ng neuroscience na ang bawat pagpili ng isip ay lumilikha ng mga bagong koneksyon sa utak. Ang pag-ulit ay nagpapabago sa mga pagpiling ito tungo sa otomatikong ugali. Sa madaling salita, mas madalas mong sadyang piliin kung ano ang iisipin, mas nagiging madali ang mag-isip ng tama ng walang kahirap-hirap. Parang pag-ehersisyo ng kalamnan, sa una ay masakit, pagkatapos ay nagiging natural. Ito ang agham ng panloob na pagpili, ang pag-unawa na ang kontrol sa iyong buhay ay nagsisimula sa loob ng iyong isip. Hindi nag-adjust ang mundo sa gusto mo, nag-adjust ito sa kung ano ang pipiliin mong isipin, maramdaman, at gawin ng tuloy-tuloy. Nang maunawaan ko ito, tumigil ako sa paghihintay ng mga himala at nagsimulang lumikha ng mga ito. Bawat araw ay naging isang sadyang eksperimento ng pagpili. At ang pinakakahanga-hanga ay mas magsanay ka, mas tila nakikiisa ang buhay sa iyong layunin. Dahil, sa huli, ang realidad ay hindi isang bagay na nangyayari sa iyo, ito ay isang bagay na tumutugon sa daloy ng iyong enerhiya. Nasa isang yugto ako kung saan tila nagkakaisa ang lahat. Ang koponan ay magkakasundo, ang schedule ay punong-puno, ang kumpiyansa ay napakataas. Pagkatapos ay dumating ang malaki at matatag na kontratang iyon, na may maraming yugto, kayang suportahan ang mga bagong proyekto sa loob ng ilang buwan. Panahon na lang ang naisip ko. Naghanda ng ekspektasyon, nagplano ng selebrasyon, at sa bisperas ng paglagda, natanggap ko ang tawag, Bob, may pagbabago sa direksyon. Umaatras kami. Katahimikan. Ang uri ng katahimikan na tila sumisipsip ng hangin sa silid. Ibinaba ko ang telepono at naramdaman kong lumubog ang aking sikmura. Ito ay isang kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Alam ko ang magiging epekto niyon sa daloy ng pera, sa mga plano, sa mga tao. Sa loob ng ilang minuto, sinubukan ng lumang pag-iisip na bumalik ng buong lakas, dapat mas ginawa mo. Nagkamali ka. Ngayon, gumuho na ang lahat. Nakikilala mo ba ang boses na yon? Ang lumalabas tuwing bumabagsak ang tila bahay-baraha. Bumangon ako, pumunta sa salamin, at tiningnan ang sarili ko ng tapat. Ano ang hinihingi ng sitwasyong ito sa iyo? Ang tanong na iyon ang nagpanatili sa akin sa lupa. Dahil alam ko kung ano ang nangyayari kapag hinahayaan kong mag-autopilot ang aking isip, mga oras ng pag-isip ng malalim at paulit-ulit, na antala ang mga tawag, ipinagpaliban ang mga desisyon, ubos ang enerhiya. At ano ang resulta niyon? Mas maraming kawalan. Kaya, kahit masikip pa ang lalamunan, huminga ako ng malalim at bumalik sa mga batayan, isip, damdamin, pagkilos. Ang isip na pinili ko ay direkta, lagi akong nakakahanap ng mas mahusay na solusyon. Inulit ko ito ng dahan-dahan hanggang sa tumigil ang panginginig ng aking katawan. Sunod, inihanay ko ang damdamin. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ang sarili ko sa ibang silid ng pagpupulong, nagsasagawa ng isang matibay na pag-uusap, nang may linaw, nagbubukas ng landas na hindi ko nakita 5 minuto bago nito. Nang idilat ko ang aking mga mata, handa ang aking katawan para sa bahaging nagpapabago ng kapalaran, ang pagkilos. Kumuha ako ng isang piraso ng papel at isinulat ang 3 hakbang para makabangon, walang ingrande, kung ano lang ang kaya kong gawin sa loob ng 1 oras. Una, tawagan ng 2 koneksyon na ipinagpapaliban ko dahil hindi ito ang tamang sandali. Ikalawa, gawing mas maliliit, modular na alok ang isang malawak na proposal upang mapabilis ang mga desisyon. Ikatlo, muling buksan ang mga lumang pag-uusap, suriin ang mga pagtutol at magmungkahi ng mga partikular na solusyon para sa bawat isa. Nakakatuwang isipin kung paano bumabalik ang linaw kapag nagsimula ang pagkilos. Sa loob ng wala pang 30 minuto, iba na ang enerhiya sa opisina. Hindi na ako nawawalan ng kontrata, gumagawa ako ng maraming alternatibo. Kinabukasan, naganap ang unang pulong. Walang epiko. Walang paputok. Isang objetibong pag-uusap lang, sinusuportahan ng malinaw na paninindigan, walang pait, walang pagpapaliwanag, walang hinanakit. Narito ang maibibigay namin ngayon, narito ang nakakabawas sa panganib, narito ang nakakapabilis ng resulta. Habang nagsasalita ako, pinagmamasdan ko ang silid, nagre-relax ang mga katawan, tumatango ang mga ulo, pinapalitan ng praktikal na tanong ang pagtutol.
Umalis ako doon na may mas maliit at agarang kasunduan na sumakop sa mga gastos at nagpanatili sa daloy ng mga bagay. Sa loob ng 48 oras, isang pangalawang kliyente na nag-aalinlangan sa loob ng ilang buwan ang nag-ayos ng isang pakete na, kasama ang una, ay sumakop na sa malaking bahagi ng depisit. At, sa sumunod na linggo, lumitaw ang isang pagkakataon na wala sa aking radar, isang proyekto na mas akma sa nais kong buuin sa pamatagalan. Ang tila masamang kapalaran sa huli ay muling pagdidirekta. Ano ang nagbago? Hindi ito swerte. Ito ang aking saloobin nang lumitaw ang pader. Sa halip na magdrama, bumalik ako sa kung ano ang laging gumagana, ang pagpili ng tamang isip, ang pagpapanatili ng tamang damdamin, ang pagsasanay ng tamang pagkilos. Sinasabi kong sipanatilihin dahil hindi sapat ang isang beses lang na pag-isip. Sinusubukan ng isip na makipagnegosasyon, iwanan mo na lang, deserve mo magpahinga, isipin mo na lang bukas. Dito sumusuko ang karamihan sa paghawak ng manibela. Ako, hindi. Nagtakda ako ng maliliit, panandaliang layunin, 3 tawag sa 30 minuto, 2 proposal na muling inayos sa 1 oras, isang follow-up na naka-schedule bago matapos ang hapon. Maliliit na tagumpay na may malaking epekto. Bawat pagkumpleto ay nagbibigay sa akin ng pisikal na pakiramdam ng pag-unlad, at ang pakiramdam na iyon ang gasolina. Nagpapabago ito sa iyong boses, tindig, at presensya. At ang merkado ay tumutugon doon. Marahil ay iniisip mo, pero paano naman ang epektong pinansyal ng isang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nawala sa huling minuto? Totoo yan. Hindi ko binabaliwala ang mga numero. Hinarap ko ang mga ito. Ngunit hinarap ko ang mga ito ng kalmado. Kinuha ko ang pagpaplano at muling inayos ang mga workflow. Pinutol ang mga kosmetiko, pinanatili ang mahahalaga, nakatuon sa kung ano ang mabilis na nagbibigay ng pera, pinoprotektahan ang pangunahing koponan. At, ang pinakamahalaga, tinanggihan ko ang panloob na diskurso ng lahat o wala. Ang negosyo ay pagtatayo, hindi sugal. Kung ano ang nagawa ng isang kontrata noon ng mag-isa, ngayon ay kayang gawin ng 3 hanggang 5 mas maliliit na kontrata ng magkasama na may mas kaunting panganib at mas maraming prediksyon. Ang muling pag-aayos na ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Kapag nagsasara ang isang malaking pinto, minsan ay dahil kailangan mong matutong magbukas ng maraming maliliit na pinto at maglakad sa isang mas ligtas na daanan. May isang sandali na nagpabago sa aking ugali na gusto kong balikan. Naglakad-lakad ako bandang hapon, walang cellphone, para lang luminaw ang aking isip. Sa kalagitnaan, nahuli ko ang sarili kong nakangiti. Nakangiti sa araw na nawalan ako ng kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bakit? Dahil sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi lang sa isip kundi sa buong pagkatao ko, na hindi ako umaasa sa isang dokumento. Ako mismo ang pinagmulan na lumilikha ng mga dokumento. May napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa sa isang tiyak na resulta at ng pag-asa sa iyong kakayahang lumikha ng mga resulta. Ang pagkaunawang ito ang nagpapabago sa lahat. Nawawala ng kapit ang takot. Muli kang magsisimulang maglaro upang manalo, hindi lang para maiwasang matalo. Ngayon, ilapat mo ito sa sarili mong buhay. Naranasan mo na ba ang matinding pagkalugi, pagkawala ng trabaho, kliyente, o kasosyo? Paano mo ginugol ang iyong unang 60 minuto matapos mong marinig ang balita? Nahuli ka ba sa paulit-ulit na pagkadama ng pagkakasala, galit, at pagkalumpo? O agad mong kinontrol ang nasa iyong kapangyarihan? Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang aking saligan na kaisipan kapag nagkakaproblema ang mga bagay? Anong pakiramdam ang sadyang pinipili kong linangin at panatilihin? Anong munting aksyon ang kaya kong gawin sa 15 minuto na magsisimulang kalasin ang problema? Kung sanayin mo ang 3 ito, makikita mo ang nakita ko, ang pagtatapos ngayon ay nagiging pagwawasto ng landas bukas at, kadalasan, pagkakataon sa susunod na linggo. Nang matapos ang pagkakasunod-sunod na iyon, 3 katotohanan ang malalim na tumimo sa aking isipan. Una, nagbabago ang resulta, nananatili ang saloobin. Pangalawa, umuunlad ang pera sa pagkilos, kapag kumilos ka, muli itong dadaloy. Pangatlo, nagtitiwala ang merkado sa mga nagtitiwala sa kanilang sarili. Ang kumpiyansang ito ay hindi kayabangan, ito ay pagkakapare-pareho. Ito ang pananaw ng isang taong nakakaalam na maaaring mawalan siya ng kontratang nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar sa isang umaga, ngunit matatapos pa rin ang linggo ng mas mahusay kaysa sa simula nito, dahil ayaw niyang ikompromiso ang kanyang paninindigan.
Kung makasalubong mo ako pagkatapos ng isang hindi, makikita mo ang parehong gawain, tubig, malalim na paghinga, papel, at panulat. Isinusulat ko ang aking narinig, isinasalin ito sa mga praktikal na kaalaman, nagtatakda ng 3 panandaliang aksyon, at isinasagawa ang una sa 5 minuto. Hindi ako nakikipagtalo sa katotohanan. Binibigyan ko ito ng ibang posisyon. Ganoon nga, sa partikular na linggong iyon, ang isang matunog na hindi ay naging mas ligtas na kasunduan, mas matibay na relasyon, at mas matalinong landas patungo sa paglago. Hindi ito himala. Ito ay pamamaraan. At ang pamamaraan ay simple. Kapag ang lahat ay sumisigaw sa iyo na huminto, pinipili mong mag-isip, makaramdam, at kumilos na parang nililikha mo na ang susunod na. May mga sandali sa buhay na ang isang simpleng panloob na desisyon na magbago ay maaaring lubos na magpabago sa takbo ng lahat. At kapag sinimulan mong ilapat ito, kapag nagpasya kang mag-isip ng iba, makaramdam ng iba, at kumilos ng iba, ang buong mundo ay nagsisimulang tumugon sa iyo sa isang bagong paraan. Ang dating akala mong hadlang ay nagiging direksyon. Ang dating akala mong kamalasan ay nagpapakita bilang isang pagbabago ng direksyon. May tahimik na paraan ang buhay ng paggantimpala sa mga natututong pantayin ang kaisipan, damdamin, at pagkilos. Kaya, kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong damdamin sa anumang paraan, kung sa anumang punto sa video na ito ay naramdaman mo ang pagnanais na magbago, mangyaring ibahagi ang nilalamang ito sa isang taong nangangailangan itong marinig ngayon. Marahil ito ay isang kaibigan na pinanghihinaan ng loob, isang miyembro ng pamilya na nawalan ng kumpiyansa, o isang taong, tulad mo, ay handa ng humakbang sa susunod. Ang isang salita na naibahagi sa tamang sandali ay maaaring magpaningas ng apoy sa buhay ng ibang tao, at marahil ngayon, ikaw ang nakatakdang maging daluyan para sa pagbabagong iyon. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyong pananatili sa akin hanggang dito. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos, lumilipat lamang ito sa susunod na antas. Kaya panatilihing bukas ang isip, mataas ang enerhiya, at matatag ang saloobin, dahil hinihintay kita sa susunod na video.